Nais po nilang humingi ng tulong na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanilang kapatid na isang security guard. Ito daw po ay pinagbabaril habang naka-duty noong January 18, 2026, 10:52 ng umaga sa Barangay San Antonio, Makati City. Sir, maaari niyo po bang ikwento sa amin, no? Ano po ang nangyari, no? Bakit umabot sa punto na pinagbabaril po ang inyo pong kapatid? Nabalitaan lang po namin yung hapon na po yung binaril na po siya. Kung security guard po ang inyong kapatid, I suppose, no? He was on duty nung nangyari po yon. Tama Opo, po ba? sir. Opo, Yes, sir. sir. Ano po yung establishment na binabantayan ng inyo pong kapatid, si Sir Eduardo? Isa sang condominium po, sir. Condominium, usually, mga residente lang naman yung nandun. Ano daw po yung nangyari, sir? Bakit nagkaroon ng barilan doon? Yung time is mga 10 o'clock ng morning, lumabas daw siya kumain. After mga 10:30 na, yun, pagkatapos sa kumain, sir, yun, pinaputokan na po siya ng 4 na beses. Sino po kaya ang may kagagawan nito? Yun lang masabi ko, sir, hindi pa namin alam kung sino. Wala pa tayong ano. Pero yung pulis, I suppose, dapat nag-imbestiga na po ang pulis po dyan. Meron ba siyang nabanggit na mga kaaway niya? Siguro, sir, meron talaga yun, sir. Hindi lang sinasabi sa amin. Pero alam niyo po ba yung circumstances, kung paano siya binaril? Kung kumakain siya, no, saan nanggaling yung hitman? Sa tapat lang din yan mismo sa trabaho niya. May nakarating sa amin, nakapag-text pa raw yung biktima sa isa sa kanyang kapatid na may nakaaway daw siya na unit owner, resident nitong condominium. Tama po ba yun? Can you confirm that? Yes, sir. Yes, sir. Ano po yung nabanggit eksakto ng inyong kapatid? No? Sabi niya daw, babarilin sa daw. Tapos sabi niya, ubusin daw yung magasin sa kanya. Major, magandang hapon po sa inyo, sir. Kamusta po yung investigasyon natin, Major? Sir, actually, sir, after the incident, nag-establish na po kagad tayo nag-activate na po kagad tayo ng special investigation team na tututok po dito sa insidente po na ito ng pamamaril sa isang security guard po sa The Rise Condominium. Okay. Ito po naman ay patuloy na iniimbestigahan ng Makati PNP para po matukoy talaga natin kung sino po ang gunman at mastermind po ng insidente. May mga nabanggit po kanina sa amin, Major, ang mga magkakapatid doon sa message nitong biktima 5 days leading to his death. Ito po ba ay nakarating na sa atin? Opo sir, nakuha na po natin sila ng mga statement na nilagdaan na nila at yung makakatulong po sa investigation ay naibigay na po nila sa atin. So, sir, sa ngayon po that was January 18, ngayon February na, so matagal-tagal na rin yung pangyayari po na iyon. Tayo po ba, sir, may timeline na kung kailan tayo makakapagsampa ng kaso? Sir, kasi ganito po, marami po tayong mga nire-review ng mga CCTV footages regarding po dun sa getaway route ng ating mga suspect at meron din tayong ibang anggulo po na iniimbestigahan na ibinigay po sa mga kapatid po at mga security guard din dun sa condominium para po mapag-aralan nating maayos po yung isasampa nating kaso. Okay. Well, yes, no, kami naman dito, Major, of course, we want to protect din the integrity of your investigation. Pero we join the call of the brothers, no, itong mga Villanueva, na sana naman hindi masayang yung buhay ni Sir Eduardo na walang magiging liable po dito. Do we have CCTV nung incident po? Meron na po tayong mga CCTV footages po sir na nire-review po ng ating mga Okay. At yung CCTV footages po ba, Major, na-capture yung mga hitmen? Ilan po ba? Teka, ilan po ba yung mga involved dito ng mga hitman or hitmen? Base po sa mga CCTV na nakuha natin, dalawa po ang suspect po natin na nakasakay sa motor. Para sila rin, no? Kung makuha natin itong mga to, papangalanan nila kung sino tong mastermind nila. Opo. Kapag meron na po mga bagong development, ay tayo naman ay nagsasubmit agad ng report sa ating mga higher ups po. Okay. Yung mga kapwa po niya, mga security guards, kasi syempre kung tinakot siya ng isang resident owner, imagine mo, Rio, yung binabantayan mo, ikaw tinatakot, Yes po. uubusin sa'yo yung magazine. Siguro naman, Major, no, yung mga kapwa niya security guard, narinig din itong pananakot. Or baka nga pating ibang security guard, tinakot din. May mga nagbigay na rin po ng statement sa mga security guard po na kasamahan po ng ating biktima. Nakuha na po natin din sila ng statement, sir. Okay. At yung place or the scene of the crime, sabi po kasi kanina, kumakain siya. So I'm thinking baka public place yan. Baka may mga witnesses din po doon. Nakuha na din po ba natin, Major, ng kanilang mga statements?
Opo sir. Yung mga immediate witness po dun sa place of incident, meron na rin po tayong hawak ng mga statement po nila. Okay. Well, if ganun po, Major, no, sana sa pinakamabilis na panahon, kung na-capture na rin naman ng CCTV, it's just a matter of time. Isampa natin yung kaso kung nakita na natin yung identity nitong mga hitmen na ito, huliin natin. Major. Opo sir, patuloy po na masa po kayo ng Makati PNP po ay hindi po titigil sa pag-iimbestiga sa kaso na ito hanggang po ma-file po natin ito sa korte. Ito, attorney, 10:52 nangyari po yung pagbabarel. So may nakapagkuha po ng video at dyan po nakikita sa nakablur na yan yung katawan po ng ating biktima na si Eduardo Villanueva Jr. Siya po ay 39 years old. Yun po. Dyan po yata kumakain, tama, Yes, si po. Sir Oo. Eduardo. Ayan po, no? So, Major, ha, umaasa po kami sa tulong po ninyo, makamit po ang hustisya. Yes po, yes po. Opo. Magandang hapon po sa inyo, Sir Placido. Apparently, itong security guard na ito, aware na may banta sa kanyang buhay. Ito po ba ay nakarating sa inyo? Sir, bali nakarating naman po sa amin na yun nga, naka-blatter naman po lahat siya sa barangay Palanan po, sir. That's good. Kung na-blatter yan, at least no, merong written account ang ating biktima na prior to his death, merong nang nagtatangka talaga. Parang sinasabi na po niya na in case na may mangyaring masama sa akin, Kami nang bahala. eto, okay, imbestigahan nyo itong taong ito. Kasi itong taong ito, bago pa may mangyari sa akin, pinagbantaan na talaga ako. Well, that is good. Ano po ang mga naging precaution natin para din sana no yung security guard natin maprotektahan kahit papano. Actually po, sir, nag-advise lang po kami hindi lang po kay Edward, kundi sa lahat na po ng security team namin na maging maingat po in daily basis, sir, regarding po sa trabaho nila. Kasi nga, hindi natin alam yung salita ng tao, baka nga may gagawin. Sir Placido, dito po ba sa blatter, na-mention po ba dito yung pinag-ugatan kung bakit po tinitret or nakatanggap ng pang-titret itong si Eduardo dito sa specific unit owner na to ng condominium na yon? Doon ma'am, regarding lang po kasi sa trabaho namin bilang isang security po, nagpapatupad lang din po kami ng peaceful ordinance sa building kung saan po ay doon nagsimula ma'am yung nag-implement lang din po kami ma'am ng trabaho po namin. In short, Sir Placido, si Sir Eduardo Jr. Pinapatupad lang naman yung parang rules and regulations ng condominium. So, in the course of his duty, may siguro may nakabangga siya dyan, may nagalit sa kanya. Kaya ang hirap din po no yung trabaho ng ating mga security guards. Opo sir, opo. Nasa panganib po lagi. Minsan pagka may mga ibang tao na medyo hindi nagano sa mga security ba, sumusunod sir. Okay. Ito, sinabi dito, yung pinag-ugatan daw yan is dahil itong unit owner na ito ay hindi raw nagbabayad ng tubig. Yun, attorney, ang nakuhang information ng mga magkakapatid at ito rin po yung additional na nai-relay sa kanila. So, yun po yung ating nais i-confirm ngayon kasi questionable din, attorney, na bakit security guard ang naniningil sa unit owner when in fact, supposedly, ang maniningil po niyan is yung administration ng Yeah. building. Or unless, Rio, no, pati yung administration is aware na itong taong ito dangerous. Kaya nangailangan sila na parang escort from a security Yes, guard. sir. Unfortunately, si Sir Eduardo yung nataon na sumama sa kanila. Siya tuloy yung napagdiskitahan. Kaya, Sir Placido, umaasa po kami ng inyo pong kooperasyon sa investigasyon po at sana no yung tulong din sa pamilya given na empleyado po ninyo itong Opo. Napoprovide naman po lahat, attorney. Actually po, attorney, dalawa po ang kanyang insurance policy. Alright. Sir John, Sir Seboy, and Sir Edmundo, muli po no, ang aming pong taus-pusong pakikiramay dito po sa pagkamatay po ni Sir Eduardo Jr. Villanueva. Napakasakit nga po yung nangyari sa kanya. Pero I think, no, Rio, kahit papano, may nakikita tayo na usad ng investigasyon. Napakahalaga po nung i-volunteer ninyo na information, yung kapatid po ninyo parang in-anticipate na rin niya. Kaya nag-text na sa inyo. Yes po, yes po. Okay. So, meron po bang pamilya itong si Sir Eduardo? May anak po ba siya? May anak po sa sir na dalawa po. Ilang taon na pong mga yon? 16 at saka 19. Okay. Ah. I think no kahit papaano kahit may pagbabanta sa kanya hindi pa rin natin inexpect na ganito na nga yung kinahinat na no pero
with the investigation being made po ng ating Makati PNP, imo-monitor po natin na kasi may litrato naman na daw, nakuha naman sa CCTV footages. It's just a matter of time, ipaskill na yan para ma-identify natin kung sino tong mga taong ito. Taong bayan ang mag-identify kung sinong mga yan. Baka nga Rio, yung mga hitmen na yan, hitmen na rin sa mga ibang insidente. Kaya with more reason na dapat mahuli na po ang mga yan. Hindi na po natin dapat pinapatagal pa. No? So kay Major Marvin Inocencio, umaasa po tayo na maisampa na ang kaso. Yes, sir. Ayan, Sir John, Sir Seboy, and Sir Edmundo, tayo po ay patuloy pa rin makikipag-coordinate sa tanggapan po ni Major Inocencio para once identified na po itong mga suspect, ay sasamahan na po kayo mag-file sa ating court at masampahan na po ng kaso itong mga This is a hitmen na case, to. by the way, Rio, ng murder. And mga sir, kami po ay patuloy rin na makikipag-coordinate po sa inyo at i-update po kayo once mayroon na pong ibinigay sa aming information sila Major Inocencio at assist po namin kayo. Muli po, taus-pusong pakikiramay mula po sa tanggapan ni Idol Rafi.